Sa isang libing, biglang tumahol ang aso sa direksyon ng kabaong, agaw pansin sa lahat ng naroroon. Isang bisita na nagtataka sa inasal ng aso ang nagsimulang magtanong sa mga tao. Ang pari, halatang balisa, pilit na umiwas sa mga tanong. Habang lumalakas ang pagkamausisa ng lahat, sinimulan ng lalaki ang isang pagsisiyasat na nauwi sa isang nakakagulat na misteryo na nag-iwan ng lahat na walang masabi. Sa isang madilim na hapon, sa ilalim ng maulap na kalangitan na tila nakikidalamhati, ginanap ang libing ni Clara sa gitna ng isang mahigpit na katahimikan at malalim na kalungkutan. Ang mga tao, may luha sa mga mata at mga tisyo sa kanilang mga kamay, ay nagbalik tanaw sa masasayang sandali kasama ang namayapa. Ang banayad na ihip ng hangin ay nagpayanig sa mga dahon, para bang pati ang kalikasan ay nakikibahagi sa pagbibigay-pugay. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang magsimulang tumahol ng malakas si Thor, ang tapat na aso ni Clara na hindi kailaman umalis sa tabi niya. Nakatayo sa harap ng kabaong, tumahol si Thor ng may labis na kasidhian na ang tensyon sa hangin ay naging kapansin-pansin. Nagtinginan ng mga tao, nagtataka at nagbubulungan, ano kaya ang nararamdaman ni Thor para mag-react ng ganito? Si Thor ay halatang balisa, paikot-ikot sa harap ng kabaong, hindi inaalis ang tingin dito. Palakas ng palakas ang kanyang pagtahol, para bang nagbabala ng isang bagay na napakahalaga. Kilala bilang isang matalinong aso, hinangaan si Thor ng buong baryo, kung saan madalas pinag-uusapan ang kakayahan ng mga aso na maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng tao. Ang pagkamausisa at pag-aalala ay kumalat sa mga bata at pati na rin sa ilang matatanda na nagsimulang magbahagi ng mga kwento tungkol sa mga asong may pambihirang pakiramdam. May kakaiba bang nararamdaman si Thor? Tanong nila, may halong takot at pagtataka ang mga boses. Kahit anong gawin ng mga matatanda para pakalmahin siya, nanatiling matatag si Thor, patuloy sa pagtahol at pagtitig sa kabaong. Ang kanyang determinasyon ay napakalakas na pati ang mga hindi naniniwala ay nagsimulang magduda sa kanilang paniniwala. Isang alon ng kaba ang dumaloy sa mga tao, lahat ay nakatutok na ngayon sa sinisikap iparating ni Thor. Si Father Lorenzo na nagsasagawa ng seremonya ng may dignidad ay napansin na ang lahat ng atensyon ay nasa kanya at sa aso. Sa pagsubok na maibalik ang kaayusan, huminga ng malalim si Father Lorenzo at inutusan ang lahat na bumalik sa kanilang mga upuan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi tumigil si Thor sa pagtahol. Sa pilit ng ngiti, nilapitan ng pari ang aso at mahinang kinausap ito. Sige na, Thor, ayos lang. Walang kakaiba dito. Ngunit hindi tumigil si Thor. Ang kanyang pagtahol ay parang babala ng nalalapit na panganib. Habang inaabot ng pari ang kamay upang haplusin si Thor, umatras ang aso, umungol ng mababa at hindi inalis ang tingin sa kabaong. Nagsimulang pagpawisan si Father Lorenzo, pinupunasan ng noo habang ramdam ang bigat ng mga titig ng mga tao. Sinisiyasat ang bawat kilos niya. Isa lang itong aso, mahinang sabi ng pari na may pilit na tawa, sinusubukang ibalik ang atensyon ng mga tao sa seremonya. Gayunpaman, halatang halata ang kanyang pagkabalisa at napansin ng ilan na pilit niyang iniiwasan ang direktang pagtitig sa kabaong na para bang natatakot siyang makita ang anumang nararamdaman ni Thor. Sa tingin mo ba may nararamdaman siyang hindi natin nakikita? Bulong ng isang babae sa kanyang katabi habang unti-unting bumalot ang takot sa mga naroroon, tila may kung anong hindi maipaliwanag na nagaganap. Ang mga bata ay mahigpit na kumapit sa kamay ng kanilang mga magulang at ang tensyon sa libing ay lalo pang tumindi. Nang masira ang katahimikan, nagsalita si Father Lorenzo sa mas matigas na tono, pakialis ang aso sa labas.
Ngunit matigas ang loob ni Thor, hindi siya umalis at patuloy na tumahol sa kabaong, mas pinapalakas ang misteryong bumabalot sa kaganapan. Sa gitna ng mga nagdadalamhati, may isang lalaking nakatawag ng pansin. Si Marco, isang bagong dating sa baryo na walang direktang kaugnayan kay Clara, ay nagkaroon ng espesyal na koneksyon sa kanya dahil sa likas niyang pagkamausisa at talento sa pagresolba ng mga misteryo. Naging lalo siyang interesado sa kakaibang ikinikilos ng aso. Matapos pagmasdan si Thor at ang kabaong ng ilang sandali, tumayo si Marco ng kalmado at lumapit sa aso. Sinundan siya ng tingin ng mga tao, nagtataka kung ano ang gagawin ng halos hindi kilalang lalaking ito. Lumuhod siya sa tabi ni Thor at malumanay na nagsalita, "Hey kaibigan, ano bang gusto mong iparating sa amin?" Bigla, tumigil si Thor sa pagtahol at tinitigan si Marco. Para bang sinusuri siya ng aso at sa maikling saglit, ang tingin nito ay may halong katalinuhan at desperadong pakiusap. Sa katahimikang iyon, tila kinilala ni Thor si Marco bilang taong handang makinig, isang tao na maaaring matuklasan ang katotohanang pilit niyang ipinahahayag. Naramdaman ni Marco ang bigat ng sitwasyon at nagsalita ng kalmado sa mga tao. Igalang natin ang sandaling ito at alalahanin si Clara ng nararapat. Habang pilit na ibinabalik ni Father Lorenzo ang kaayusan, nanatili si Marco sa tabi ni Thor, determinado na intindihin kung ano ang nararamdaman ng aso. Sa bawat hakbang napapalapit sila sa kabaong, lalong tumindi ang pagkamausisa at tensyon sa loob ng simbahan. Nagpalitan ng tingin at bulong ang mga tao, nagsasabi ng kani-kanilang haka-haka. Ang ilan ay nanatiling duda, ngunit ang iba'y kumbinsidong mayroong nakatagong katotohanan. Maingat na hinayaan ni Marco si Thor na manguna. Lumapit ang aso, inaamoy ang lupa na tila may layunin. Nang makarating sila sa kabaong, huminto si Thor at naupo, salitang tumitingin kay Marco at sa kabaong para bang may gustong ituro. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan na bumalot sa simbahan, habang ang bawat mata ay nakatuon sa kanila, lumuhod si Marco sa harap ng kabaong at ipinatong ang kanyang kamay dito. Naramdaman niya ang mahinang pag-vibrate, isang bagay na tanging sa pagpupursige ni Thor na tuklasan. Nang hawakan niya ang kahoy, naramdaman ng kanyang mga daliri ang kakaiba. Isang bahagi ng kabaong ang tila maluwag. Napansin ito ni Marco at humarap kay Father Lorenzo na nakamasid mula sa malayo. "Father, mukhang may kakaiba dito. Pwede ba nating tingnan?" Malinaw at nangingibabaw sa katahimikan ang boses ni Marco. Kita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Father Lorenzo, ngunit napilitan siyang pumayag at lumapit. Magkasama nilang sinuri ang bahaging itinuro ni Marco. Sa maingat na pagkilos, tinanggal nila ang maluwag na bahagi ng kabaong at sa ilalim nito ay natagpuan ang isang nakatagong kompartimento. Sa loob ay may mga dokumento at isang maliit na kahon na naglalaman ng personal na gamit at mga sulat kamay na tala mula kay Clara. Ang mga ito ay tila naglalaman ng mga detalyeng hindi alam ng iba tungkol sa kanyang buhay at marahil ay may kaugnayan sa mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkamatay. Ang kongregasyon ay nanatili sa nakakabinging katahimikan habang unti-unting lumilinaw ang misteryo. Ang kakaibang inasal ni Thor ay nagkaroon ng kabuluhan. Isiniwalat ang mga lihim na maingat na itinago ni Clara. Ang tensyon sa paligid ay lalo pang bumigat habang ang pagtitipon na dapat ay para sa paggunita kay Clara ay biglang naging isang dramatikong tagpo. Tinitigan ni Father Lorenzo nang mariin si Marco at si Thor. Halatang sinusubukang intindihin ang mensahe ng aso. "Ito ay hindi nararapat," biglang sabi niya. Itinaas ang boses. "Hindi ito ang tamang oras para sirain ang banal na seremonyang ito." Ang ilan sa mga dumalo
ay tumango bilang pagsang-ayon, ngunit ang iba naman ay tumingin sa pari na may halong duda at kuryosidad. Bakit siya labis na balisa? Bakit pilit niyang itinatago ang nangyayari? Itinuturo si Marco, idineklara ng pari, ang ginagawa mo ay kawalang-galang kay Clara. Ang kanyang tinig ay naging mas matalas, halos akusasyon na. Hayaan mo ang aso at tigilan na ang mga kalokohang ito. Nasaktan sa sinabi ng pare, ngunit nanatiling matatag si Marco, hindi nagpadaig. Ang tono ng pare, ang labis niyang pagpupumilit na baliwalain ang pangyayari, ay lalo pang nagpalakas ng hinala ni Marco. Kahit si Thor na nasa tabi ni Marco ay marahang umungol para bang ipinapahayag ang sarili nitong hindi pagsang-ayon sa reaksyon ng pare. Naramdaman ni Father Lorenzo na nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon, kaya't itinuloy niya ang pagsasalita. Pakiusap, huwag nating dungisan ang alaala ni Clara sa ganitong mga pangyayari. Magtuon tayo sa kung ano ang mahalaga, ang ipanalangin ang kanyang kaluluwa upang magtagpo siya ng walang hanggang kapayapaan. Bagamat mabigat ang mga salita ng pari, napansin ng ilan sa mga tao ang mga detalyeng hindi niya maitatago. Ang pawis na tumutulo sa kanyang noo at ang panginginig ng kanyang mga kamay na tila nagpapahiwatig ng isang katotohanang itinatago pa rin. Binalot ng nakakapanindig balahibong katahimikan ang simbahan. Ang lahat ay nakatingin kay Marco, naghihintay sa susunod niyang gagawin. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kung gusto ninyo ng emosyonal na mga kwento tungkol sa mga hayop, biro ni Marco, sa pag-asang maibsan ang tensyon sa paligid. Ngunit ramdam pa rin ang urgency ng pari na tapusin na ang usapan. Pinataas ni Marco ang boses at diretsyong tinanong si Father Lorenzo, Father Lorenzo, maaari mo bang sabihin sa amin ng eksakto kung paano namatay si Clara? Isang bulong-bulungan ang kumalat sa simbahan at nagpalitan ng hindi makapaniwalang tingin ang ilan sa mga parokyano sa katapangan ni Marco. Halatang balisa, sumagot si Father Lorenzo, sinabi ko na sa inyo, pumanaw si Clara ng payapa habang natutulog, ngunit ang kanyang tono ay nagbubunyag ng kawalan ng katiyakan kaysa kumpiyansa. Hindi na tinag, lumapit pa si Marco at muling nagtanong, pero bakit mag-isa si Clara noong panahong iyon at paano nangyari na ikaw ang unang nakakita sa kanya? Hindi mo ba ito nakikitang kahina-hinala? Siguro kailangan pa nating magsaliksik. Ang mga bulungan ng mga tao ay lumakas at ang hangin ay napuno ng halatang pag-usisa at kaba. Ang mga bata dilat ang mga mata sa pagtatangkang maintindihan ang tumitinding tensyon ay lalong kumapit sa kanilang mga magulang, habang ang mga matatanda ay nagbubulungan ng kani-kanilang mga teorya, lalo pang nagpapataas ng tensyon sa paligid. Ang pari, pulang-pula ang mukha sa inis, ay malakas na ibinagsak ang kanyang paa sa sahig at sininyasan ng lahat upang tumahimik. Kabaliwan ito, sigaw niya, halos paus na sa galit. Nagkakalat ka ng kaguluhan sa isang oras ng pagninilay, sinisira ang alaala ng isang babaeng labis na minahal. Hindi ko hahayaan ang kaguluhang ito. Sa mariing kilos, itinuro niya ng nanginginig si Marco. Inuutusan kitang umalis agad, ikaw at ang asong iyan. Ang kanyang boses ay sinubukang maging makapangyarihan, ngunit ang halata niyang kaba ay nagwasak sa kanyang autoridad. Hindi na namin papayagan ang isa pang salita mula sa iyo sa sagradong lugar na ito. Sandaling nag-alinlangan si Marco, ngunit si Thor, matatag na nasa tabi niya, ay tumahol ng malakas para bang tumututol sa utos na umalis. Ramdam ni Marco na naantig niya ang isang sensitibong usapin, isang bagay na pilit itinatago ng pari. Ngunit napagtanto niyang wala siyang magagawa sa ngayon. Mabagal siyang bumaling, hinawakan ng mahigpit ang tali ni Thor, at sa isang hamong tingin sa pari, nagsimulang maglakad palabas.
ang bulungan ng kongregasyon ay nagpatuloy, puno ng pagkagulat at kaba na parang hindi matanggap ang mga pangyayari. Habang umaalis sina Marco at Thor sa simbahan, naramdaman ni Marco ang bigat ng mga tinging puno ng pagdududa na nakatuon sa kanya. Ngunit alam niyang hindi niya ito maaaring bitawan. Isang matinding determinasyon ang nagudyok sa kanya upang hukayin pa ang katotohanan. Si Thor, masiglang kumakawag ang buntot, ay tila sumasalamin sa kanyang paninindigan. Para bang alam nitong hindi pa tapos ang lahat. Tara na kaibigan, bulong ni Marco kay Thor habang naglalakad sila palayo. Mukhang marami pa tayong kailangang tuklasin. Sinimulan ni Marco at Thor ang kanilang investigasyon sa sementeryo, naglalakad sa gitna ng mga matatandang puno at mga nilumot na lapida. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpagalaw sa mga dahon na bumasag sa katahimikan sa pamamagitan ng banayad na kaluskos. Maingat na iniskan ni Marco ang paligid, dama ang misteryosong aura na bumabalot sa lugar. Si Thor, nakatungo ang ilong sa lupa, ay masidhing inaamoy ang paligid. Para bang may di nakikitang gabay na tila alam niya kung saan pupunta. Sa kagustuhang matuklasan ng higit pa na pagtanto ni Marco na mahalagang alamin ang tungkol sa buhay ni Clara. Tumungo siya sa bahay nito, isang simpleng cottage na gawa sa bato sa gilid ng kagubatan na papaligiran ng isang gubat na halos nasakop na ng ligaw na halaman. Ang pinto, bahagyang nakaawang, ay tila nagmumungkahi ng biglaang pag-alis. Pagpasok ni Marco sa loob ng bahay, naramdaman niya ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang gulugod. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok, ngunit may malinaw na ebidensya ng kamakailang pagkalkal sa mga gamit ni Clara. Kasama si Thor, sinimulan niyang suriin ang mga silid, binubuksan ang mga drawer, tinitingnan ang mga nagkalat na dokumento at naghahanap ng anumang pahiwatig. Sa wakas, sa ibabaw ng isang lumang mesa na gawa sa kahoy, natagpuan niya ang isang maliit na kahong-kahoy. Sa loob nito ay may mga liham at litrato na naninilaw na sa katandaan na tila nagtatago ng matagal ng mga lihim. Habang binabasa ni Marco ang mga liham, unti-unting nabunyag na maraming lihim ang iniingatan ni Clara. Ang mga sulat ay tumutukoy sa mga lihim na pagpupulong at mga pag-uusap sa mga tao mula sa labas ng baryo. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso nang makita niya ang isang liham kung saan isinulat ni Clara ang tungkol kay Father Lorenzo, na inamin niyang natuklasan niya ang madilim na katotohanan tungkol dito. Tinignan ni Marco si Thor na tila hindi mapakali, para bang inaasahan ang isang mahalagang tuklas. Patuloy niyang hinalughog ang bahay at sa likod ng isang frame ng larawan sa dingding, natagpuan niya ang isang maliit na susi na nakatago. Ano kaya ang binubuksan ng susi na ito? Tanong niya ng malakas. Tumahol ng mahina si Thor para bang hinihimok siyang magpatuloy. Malapit sa susi, napansin ni Marco ang isang larawan ni Clara at ni Padre Lorenzo na nakatayo sa harap ng simbahan. Ang talagang nakaagaw ng kanyang pansin ay isang bagay sa paanan ng larawan. Isang maliit na kahon na metal, katulad ng inilarawan ni Clara noong binanggit niya ang mga gamit na itinago ng pari. Nasa tamang landas tayo, Thor, sabi ni Marco habang hinaplos ang aso. Kung sinusubukan ni Clara na ilantad ang tungkol kay Padre Lorenzo, maaaring ito ang sagot. Sa masidhing determinasyon at may hawak na susi, naramdaman ni Marco na malapit na niyang matuklasan ang katotohanan. Kasama si Thor, handa siyang tuklasin ang mga lihim ng pari. Walang iiwanang detalye sa buong baryo. Sa tingin mo ba tama ang naging desisyon ni Marco na pasukin ang ganitong pag-iimbestiga? Manatiling nakaantabay at huwag palampasin ang hindi inaasahang pagtatapos. Sa maliit na susi sa kanyang kamay, naramdaman ni Marco na nasa gilid na siya ng pagtuklas ng isang mahalagang lihim. Sa kabila ng tila mapayapang kapaligiran,
Dama niya ang kakaibang presensya na tila nagmamasid sa dilim. Buo ang kanyang loob na alamin ang mga misteryong itinago ni Clara at maintindihan ang tunay niyang kaugnayan kay Padre Lorenzo. Nagpunta si Marco sa lumang aklatan ng baryo, isang lugar na puno ng mga estanteng siksik sa alikabok na mga libro at gulang na mga dokumento. Sinimulan niyang saliksikin ang anumang ebidensyang nag-uugnay kay Clara kay Padre Lorenzo o sa mga kakaibang pangyayari. Matapos ang masusing paghalughog, nakakita siya ng lumang album ng larawan na naglalarawan ng kasaysayan ng baryo. Habang binubuklat ito, natagpuan niya ang mga larawan ng mga kaganapan sa komunidad at mga relihiyosong pagdiriwang. Sa mga iyon, may ilang larawan ni Clara na kapansin-pansin. Isa sa partikular, ang agad na nagpatigil sa kanya. Ipinapakita nito si Clara sa tabi ni Padre Lorenzo, ngunit hindi tulad ng nakangiting pare. Si Clara ay halatang balisa. Sa sandaling iyon, napansin ni Marco ang isang detalye na halos hindi niya napansin. Sa gilid ng larawan ay naroon ang isang maliit na kahon na metal, ang parehong kahon na nakita niya sa isa pang litrato sa bahay ni Clara. Dahil sa lumalaking pagkamausisa, nagmamadaling bumalik si Marco sa bahay ni Clara upang ipagpatuloy ang investigasyon. Sa isang sulok ng sala, nakatago sa likod ng lumang kurtina, natagpuan niya ang isang nakatagong kuwaderno, ang personal na tala-arawan ni Clara, puno ng mga tala na tila napakahalaga. Habang mabilis na binubuklat ang tala-arawan, dama ni Marco ang mabilis na tibok ng kanyang puso, habang si Thor nararamdaman ang tensyon ay nanatiling malapit at alerto sa bawat galaw. Ang mga tala sa tala-arawan ay nagbunyag ng isang seryosong usapin. Natuklasan ni Clara ang isang scheme ng katiwalian sa loob ng simbahan na kinasasangkutan ni Padre Lorenzo na inakusahan ng paglihis ng mga pondo ng parokya para sa hindi kilalang layunin at lihim na pag-iipon ng malalaking halaga ng pera. Ninanakawan niya ang komunidad at inaabuso ang kanilang tiwala upang pagtakpan ang kanyang mga krimen. Isinulat ni Clara ng may malinaw na pagkabahala. Habang binabasa ni Marco, natagpuan niya ang isang sobre na nakaipit sa mga pahina naglalaman ng mga larawan. Sa mga larawang ito, makikita si Padre Lorenzo sa mga tagong bahagi ng simbahan, palaging may hawak na parehong metal na kahon. Isang larawan sa partikular ang tumatak sa kanya. Ipinapakita nito si Padre Lorenzo malapit sa isang lumang estatwa sa simbahan, tila itinatago ang kahon sa likod ng banal na imahen. Dumaan ang malamig na kilabot sa katawan ni Marco habang pinagdugtong-dugtong niya ang mga piraso ng palaisipan. "Ito na," mahinang sabi niya kay Thor, na nakatitig sa kanya ng may intensyon. Alam niya ang lahat at iyon ang naging dahilan ng panganib niya. Maliwanag na kailangan nilang matagpuan ang metal na kahon na nakatago sa simbahan. Malamang na naglalaman ito ng mahahalagang ebidensyang magbubunyag ng misteryo. Humarap kay Thor, na tila sabik at alerto, buong tapang na sinabi ni Marco, "Tara na kaibigan, may misteryo tayong lulutasin." Habang lahat ng pahiwatig ay nagkakaroon ng linaw, lalo pang tumindi ang bigat ng sitwasyon at ang tabing ng mga lihim ng baryo ay malapit ng bumagsak. Mahigpit na hawak ang tala-arawan ni Clara, naramdaman ni Marco ang bigat ng bawat revelasyong nakaukit sa mga pahina nito. Alam niyang ang simbahan ang sentro ng mga misteryong ito. Kaya't mabilis silang nagtungo ni Thor sa makikitid na kalye ng baryo, pinapatakbo ng bugso ng adrenaline. Buo ang loob na kunin ang metal na kahon na binanggit sa tala-arawan bilang susi sa lahat. Nagpasya si Marco na tuklasin ang mga nakatagong katotohanan ng lugar. Pagdating sa simbahan, maingat na inobserbahan ni Marco ang paligid upang tiyakin na walang sumusunod sa kanya. Ang gusali ay nababalot ng kakaibang katahimikan. Bahagyang nakabukas ang mga pinto at ang loob nito ay puno ng anino.
Tahimik siyang pumasok kasama si Thor at sinimula ng paghahanap. Ang alaala ng larawan sa tala-arawan ang nagsilbing gabay niya. Ang kahon ay nakatago sa ilalim ng isang lumang estatwa. Lumapit siya sa estatwa ng isang santo na nakaposisyon sa isang sulok ng santuwaryo. Ang malamlam na titig nito ay parang humahatol sa sinumang lalapit ng masyado. Lumuhod siya, nanginginig ang mga kamay sa pinaghalong pananabik at kaba habang hinahanap niya ang anumang palatandaan ng tagong kompartamento sa base ng estatwa. Biglang naramdaman ng mga daliri niya ang isang bagay. Sa ilalim ng isang telang nakatakip sa base, natagpuan niya ang metal na kahon na inilarawan ni Clara. Mabilis na tumibok ang puso niya habang tumingin siya kay Thor, na tila sinasang-ayunan ang tamang direksyon nila. Dahan-dahang hinila ni Marco ang kahon mula sa taguan nito. Ramdam ang malamig na metal at nakakagulat nitong bigat. Maingat niyang binuksan ang takip at sa loob ay nakita niya ang mga bungkos ng salapi, maayos na pinagsama at tinalian ng laso. Bawat isa ay may label ng halagang tumutugma sa mga donasyon at ikapo ng mga mananampalataya. Ngunit may iba pa. Sa ilalim ng pera, natagpuan niya ang isang maliit na susi. Kinuha niya ito at sinuri sa dim na liwanag. Isang susi, mahinang sabi niya, iniisip kung ano ang maaari nitong buksan. Pagkatapos, napansin niya ang isang naninilaw na piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng pera. Maingat niya itong kinuha at binuksan upang basahin. Habang pinag-aaralan ni Marco at Thor ang bagong natuklasang mapa, napansin nila ang isang pulang bilog na tumutukoy sa isang lugar na may label na imbakan ng simbahan. Nakaramdam si Marco ng halong takot at pag-asa. Hinalang ang tagong lugar na ito ay maaaring nagtatago ng mga sagot. O baka pati si Clara mismo. Agad siyang kumilos, mahigpit na hinawakan ang susi at tumingin kay Thor. Tara na kaibigan, kailangan nating hanapin ang imbakan na iyon. Naglakad sina Marco at Thor, ginagabayan ng mapa habang nililibot ang simbahan. Pabigat ng pabigat ang katahimikan, para bang ang mismong gusali ay nagpipigil ng hininga, binabantayan ang mga lihim nito. Ang landas ay nagdala sa kanila sa isang maliit at halos hindi pansin na pinto sa likod ng altar. Isang pasukan na madaling makaligtaan ng karamihan. Habang papalapit si Marco, naramdaman niya ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod. Mas malamig ang hangin dito, tila puno ng matagal ng nakatagong katotohanan. Huminga siya ng malalim, isinuksok ang susi sa kandado at pinihit ito. Sa isang maingay na langit-ngit, bumukas ang pinto, nagbubunyag ng makitid na hagdanang bumababa sa kadiliman. Matatag ngunit kinakabahan, sinimulan ni Marco at Thor ang pagbaba. Nanginginig ang flashlight ni Marco sa kanyang kamay habang naglalakad sila sa madilim at mamasa-masang hagdan. Si Thor, laging alerto, ay nanatiling malapit. Ang kanyang mga tainga ay pumipitik sa bawat mahinang tunog. Sa dulo ng pasilyo, kumikislap ang mahina at nanginginig na liwanag mula sa isang silid. Ang banayad na tunog ng mga tanikala ay umalingaw-ngaw mula sa parehong direksyon. Clara, mahinang bulong ni Marco, ang kanyang boses ay nalunod sa alingaw-ngaw ng pasilyo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya sa madilim na silid na nililiwanagan ng isang bombilya na nakabitin mula sa kisame. Naroon siya. Si Clara nakagapos sa isang upuan, maputla ngunit matatag. Marco! Sigaw niya, mahina ngunit puno ng ginhawa nang makita siya. Bago pa makalapit si Marco upang palayain siya, biglang narinig ang mabibigat na yabag mula sa likuran. Paglingon niya, hinarap niya si Padre Lorenzo, may hawak na kahoy na baston. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi ka dapat nandito! Sigaw ng pari, nanginginig ang boses sa galit. Binalaan kita, hindi mo dapat natagpuan si Clara.
Halos hindi makapag-isip si Marco sa bilis ng mga pangyayari nang itinaas ni Padre Lorenzo ang baston handang umatake. Agad niyang nailagan ang unang hampas, ngunit napatumba siya sa sahig dahil sa lakas ng palo. Pilit niyang tinakpan ang sarili gamit ang kanyang mga braso habang iniisip, paano nagagawa ng isang pari ang ganito? Ang karahasan at galit sa kilos ni Padre Lorenzo ay hindi maisip. Habang nakahiga si Marco sa sahig, muling itinaas ng pari ang baston upang muling hampasin siya. Ngunit si Thor, matapat sa kanyang tungkulin, ay agad na kumilos. Sa isang mabangis na tahol, tumalon si Thor kay Padre Lorenzo at kinagat ang kanyang binti. Napasigaw sa sakit ang pari. Pilit na inaalis ang aso, ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Thor, hindi nagpapadaig sa pagtatanggol sa kanyang kasama. Sa takot at sakit, nabitawan ni Padre Lorenzo ang baston at napaatras, paika-ikang tumatakbo habang sumisigaw ng tulong. Si Marco, na mabilis pa rin ang tibok ng puso, ay agad na tumayo at hinabol siya. Hindi ka makakatakas sa katotohanan, naisip ni Marco, determinado na panagutin ang pari. Si Thor, laging alerto, ay nanatiling nasa tabi ni Marco, tinitiyak na hindi makalayo ang pari. Naabutan nila si Padre Lorenzo sa kalsada sa labas. Si Thor, matatag, ay hinarangan ang kanyang daanan. Ang mababang tahol nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na daan ng baryo. Si Marco, habol ang hininga, ay humakbang pasulong, handang tuklasin ang buong lawak ng madilim na lihim ni Padre Lorenzo. Ang mga kapitbahay na alerto sa mga sigaw ay nagmadaling lumabas ng kanilang mga bahay at nasaksihan ang eksena. Nabigla sila nang makita si Padre Lorenzo, isang iginagalang at makapangyarihang tao na sangkot sa isang marahas na labanan. Sinamantala ni Marco ang pagkakataong makuha ang atensyon ng lahat at nagsalita ng malakas. Makinig kayong lahat, mahalaga na malaman ninyo ang katotohanan. Habang nagaganap ang komprontasyon, isiniwalat niya ang mga kasalanan ng pari. Pagnanakaw mula sa mga handog, pagdukot kay Clara at iba pang mga krimeng ginawa ni Lorenzo. Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay at hirap tanggapin ang mga revelasyon. Sa desperadong pagtatangkang makatakas, sinubukan ng pari na tumakas. Ngunit pinigilan siya ni Thor hanggang dumating ang ilang mga taga-nayon upang gapusin si Padre Lorenzo. Walang ibang paraan, pinangunahan ni Marco ang komunidad patungo sa simbahan. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang kaha de yero sa harap ng lahat. Ang nakaw na pera at isang mapa na may nakapangingilabot na mga plano ang nagpatibay sa kanilang mga hinala. Hindi maitatanggi ang katotohanan. Dinala ni Marco ang mga tao sa taguan kung saan ikinulong si Clara. Ang makita siyang ligtas at malaya ay nagdulot ng matinding emosyon at kaginhawaan sa kanyang mukha. Si Thor, na waring alam na tapos na ang kanyang misyon, ay masayang kumawag ng buntot, proud sa kanyang nagawa upang protektahan ang kaibigan. Habang nakagapos si Padre Lorenzo at nalantad ang kanyang mga kasalanan, tila natapos na ang matinding pagsubok. Ngunit alam ni Marco kung gaano kapilit ang pari. Habang nagtatalo ang mga kapitbahay kung ano ang gagawin, sa isang desperadong hakbang ay nakatakas si Padre Lorenzo mula sa mga nagbabantay sa kanya. Sa galit, kumuha siya ng piraso ng kahoy mula sa lupa at sumisigaw ng sama ng loob, sumugod kay Marco. Hindi mo kailanman maiintindihan. Hindi ka dapat nakialam. Sigaw niya habang mabilis na papalapit. Nabigla at sandaling natigilan, napako si Marco habang nanonood sa paring paparating ang kahoy na handang ipalo. Ang eksena ay tila isang bangungot, isang pari na armado at puno ng hindi mapigilang galit. Sa sandaling akmang papalo na ito kay Marco, buong tapang na sumugod si Thor. Nilundag niya ng buong lakas ang pari, ibinaon ang kanyang mga ngipin sa binti ni Padre Lorenzo.
napasigaw ang pari sa sakit habang bumagsak sa lupa. Pilit ngunit na bigong kumawala mula sa matinding kapit ni Thor. Pagkatapos maalis ang pagkabigla, agad na sumugod si Marco upang tulungan ang tapat niyang kasama. Magkasama silang napasali sa magulong sagupaan laban sa pari. Ang sigaw ni Lorenzo at ang pag-alulong ni Thor ang pumuno sa paligid habang nagaganap ang desperadong laban sa harap ng mga nagulat na taga-nayon. Bagamat nakalaya saglit na puno ng pagkadesperado si Padre Lorenzo at pilit na tumakbo papunta sa gitna ng nayon habang paika-ika. Ngunit hindi siya tinantanan ni Thor na matibay at determinadong habulin siya. Sa isang malakas na tahol, muli siyang naabutan ng aso sa pangunahing plaza. Sa isang makapangyarihang lundag, pinadapa siya ni Thor, ganap na tinanggalan ng pagkakataong makatakas. Nagtipo ng mga taga-nayon sa paligid ng eksena, puno ng pagkagulat. Hindi nila akalaing makikita si Padre Lorenzo na dating simbolo ng moralidad at habag sa ganitong desperado at kahiyahiyang kalagayan. Hingal na hingal lumapit si Marco sa nagtipong mga tao at muling inilahad ang mga nangyari. Ipinaliwanag ang lahat mula sa madilim na mga natuklasan tungkol kay Clara hanggang sa kanyang pagkakadukot sa kamay ng pari. Agad na kumilos ang ilang taga-nayon upang gapusin si Padre Lorenzo, habang si Marco determinado sa kanyang layunin ay muling pinangunahan ang grupo papasok sa simbahan. Sa harap ng lahat, binuksan ni Marco ang metal na kahon at ipinakita ang nakaw na pera na nagdulot ng bulungan ng pagkabigla mula sa mga nakatingin. Pagkatapos, itinaas niya ang susi na natagpuan niya at ginabayan ng mga tao patungo sa isang nakatagong silid sa loob ng sagradong gusali. Doon nila natagpuan si Clara, bagamat nanghihina, buhay at ligtas, na lalong nagpatibay sa ebidensya laban kay Padre Lorenzo. Ang paglitaw ni Clara, kahit mahina, ay sinalubong ng sama-samang buntong hininga ng ginhawa at pagkamangha mula sa mga tao. Sa sandaling iyon, si Thor, laging nasa tabi ng kanyang kaibigan, ay tumakbo papalapit kay Clara, masiglang kumakawag ang buntot, malinaw na masaya at guminhawa nang makitang ligtas siya. Sa harap ng napakaraming ebidensya, sinubukan ni Padre Lorenzo na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, ngunit walang nakinig sa kanya. Ang katotohanan ay ganap ng lumitaw, salamat sa tapang at determinasyon ni Marco at ng kanyang tapat na kasama, si Thor, na nagbunyag ng madilim na gawain ng pari. Matapos ang kaguluhan, inaresto si Padre Lorenzo na patunayang may sala sa katiwalian at sa pagkakadukot kay Clara. Nang siya'y makalaya, lubos ang pasasalamat ni Clara kina Marco at Thor dahil sa kanilang katapangan sa paglalantad ng katotohanan. Inihabilin ang pari sa mga autoridad at habang nagsisimula ng makarecover ang nayon mula sa pagkabigla, nangako ang mga residente na itaguyod ang mas malinaw at mas nagkakaisang pamayanan. Pinili ni Marco na manatili at suportahan si Clara at isinama ang sarili sa buhay ng komunidad. Si Thor naman ay naging bayani ng nayon at ang lahat na na-inspire ng pagbubunyag ng katotohanan ay nagpasimula ng bagong kabanata ng pagkakaisa at integridad. Salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito hanggang sa huli. Huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga opinyon tungkol sa kwento sa mga komento sa ibaba.